Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo muli ay magdaos ng ating pagsamba. Bagamat ang ganitong setup ay hindi tayo sanay, pero gawin natin ang buong makakaya natin upang sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Announcement lamang bago tayo siguro magsimula ay yung pong ating bahagi sa ating pagsamba na kahit kayo'y nanonood ay iwasan natin ang pagtayo-tayo at kung maaari ay ibigay natin ang ating full attention sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at bigyan natin ng pagkakataon ang sarili natin upang magkaroon ng mapagpalang pagsamba sa pamagitan ng pagkikinig natin sa salita ng Panginoon at maging man din sa ating panalangin at sa mga pag-awit natin. Okay? So yung mga aawitin natin ay nandito sa ating monitor naman, kaya ganito ang disenyo ng ating live streaming para kayo na rin ay makabasa nitong mga inaawit natin at maging man doon sa mga PowerPoint natin sa mensahe. So magsisimula tayo at inaanyayahan ko ang bawat sa inyo na buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa mga awit o Psalm 29 verse 2 para sa ating panawagan sa pagsamba. Ang call to worship natin ay matatagpuan dito sa mga awit 29 verse 2. Basahin ko. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Kung mayroon mang dapat na makatanggap ng pagsamba, ay walang iba kundi ang Panginoon. Wala tayong ibang iniisip na persona o personalidad sa ating isipan upang sambahin, kundi ang ating Panginoon. At tawa ay magbigay tayo ng higit na pagdakila sa Kanyang pangalan. At gawin natin ang pagsambang ito na nararapat. Sabi dito, nararapat sa Kaniyang pangalan, due unto His name. At sambahin natin ang ating Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Dahil banal ang Diyos natin, tayo ay hindi banal. At tayo nagkakasala at naging karapat-dapat lamang tayo dahil kay Kristo, dahil sa Kanyang righteousness. So this time ay ating purihin ang Panginoon at sambahin natin at tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na banal, kami po ay nagpapasalamat sa isang pribileyo na kami ay magkasama-sama sa pamamagitan ng live streaming. Sa ganitong kaayusan ng pagsamba ay aming pong ibigay ang pinakamataas pa rin na pagsamba sa inyong pangalan at sa inyo lamang. Aming pong ibibigay, O Diyos, ang pinaka mabigat at pinakamataas na uri ng pagdakila. Kaya aming dalangin ang inyong pong pagkilos sa aming pong gagawing pagsamba sa buong araw ng linggong ito. Dalangin namin, O Ama, na inyo pong kilusin ang bawat puso namin sa pakikinig ng mahalagang salita. Marami pong salamat dahil sa inyong salita ay dito kami nakakahango ng mga katotohanan na upang magpalakas sa amin. Lalo na sa panahon na kami ay kumakaharap ng maraming mga problema at sitwasyon sa buong mundo. Kaya tulungan mo kami, Diyos, na kami ay makapagbahagi ng tunay na pagsamba sa sandaling ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Kay Kristo Jesus aming dalangin. Amen. Amen. Tayo ay magbukas pa rin ng ating mga Biblia at para sa ating scripture reading na matatagpuan sa Psalm 139. Babasahin ko ito, no? At sundan na lang ninyo. Psalm 139. O Lord, Thou hast searched me
and known me. Thou knowest my down-sitting and my uprising. Thou understandest my thoughts afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest altogether. Thou hast beset me beside and before, and laid down hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Whether shall I go from thy spirit, or whether shall I flee from thy presence? If I ascend into the heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me. Yea, the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. The darkness and the light are both alike to thee. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. My substance was not hid from thee, when I was made in the secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Thine eyes did see my substance, yet being unperfected, and in thy book all the members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. How precious also are thy thoughts unto me, O God! How great is the sum of them! If I should count them, they are more in number than the sand. When I awake, I am still with thee. Surely thou wilt slay the wicked. O God, depart from me, therefore, ye bloody men. For they speak against the wicked, thee wickedly, and thine enemies take thy name in vain. Do not I hate thee, that hate them, O Lord, that hate thee? And am not I grieved with those that rise up against thee? I hate them with perfect hatred, I count them mine enemies. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Dadako naman tayo sa pag-awit, at kung nakikita ninyo sa screen natin ang mga lyrics ng ating aawitin, sabayan po ninyo ako, at nawa ay umawit tayo ng sabay-sabay. God never
no mistakes. We know at the end of each path that I take, or when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Now I can see blessing comes from above. God's strength is given and urges in love. My Father's knows best, and I trust in His care. Urging my fruits I will bear. Rejoice in the Lord, He makes no mistakes. We know at the end of each path that I take, or when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Wala pong dahilan para tayo ay malungkot. Wala pong dahilan para tayo ay manlumo. Dahil kung titingnan natin ang salita ng Panginoon ay napakaraming utos sa atin na tayo ay magsigala. Of course, may panahon para tayo ay palungkot, pero kapag tayo ay pinag-uutusan ng banal na kasulatan at ng Panginoon na tayo ay magalak, ay magsigala tayo. At sa panahon natin ngayon na kumakaharap tayo ng mga krisis, pero mayroon pa rin dapat sa atin na makitaan tayo ng kagalakan sa Panginoon. Dadako tayo sa mensahe. Nais ko munang bigay sa inyo ang kaunting tali. Unahin ko lang dito sa lugar ng Italy, dahil ang Italy ay napakataas ang cases, bagamat ang Amerika ay mas mataas sa cases, pero ang death, ang kamatayan ay napakataas na ang lugar ng Italy. Meron po silang 92,472 ang cases nila, at ang kamatayan, ang mga namatay ay nasa mahigit 10,000 na, 10,023, at for sure umaakit pa yan. In fact, noong Friday, tumala ang pinakamataas na kamatayan sa isang araw, 969 ang namatay sa isang araw lamang. Parang ang lumalabas tuloy na ang Italy ay mula noong bumulusok ang mga kamatayan doon dahil sa COVID ay mayroon ng 900 na namamatay. Around 900 ang namamatay kada araw. Kaya nakalulungkot na balita iyan. Isang gabi noong nakaraang linggo sa Italy ay nanahimik habang pinapanood ng mga tao ang pagdaan ng maraming mga truck, na ang laman ng mga truck na ito ay mga kabaong. Nariyan ang mga patay na mga kamag-anakan nila at kababayan nila. Isang batas ngayon sa Italy na ipinagbabawal ang pagtitipon sa burol at maging man sa libingan. Bawal ang ganitong klase ng pagtitipon, na ibig sabihin marami sa kanila ang namamatay na mag-isa na lamang at walang karamay,
at gustuhin man nila pero hindi nila magawa ito dahil mga iba ay naka-quarantine din sila, at bukod doon sa utos na huwag silang dumalo sa mga ganitong pagtitipon, either na inililibing sila or ikinikremate sila. Dahil bawal lapitan ang mga bangkay nito, dahil possible pa rin na sila ay hawak ng virus. Ang kalungkutan ito ay nagsimula sa ospital, dahil doon sa ospital ay hindi na pwedeng dalawin ang mga kamag-anakan nila. Bawal din na sila ay lumapit sa kanilang kamag-anakan. In fact, nabasa ko kagabi na mayroong isang ospital doon na humihingi ng donation ng mga tablet sa mga ospital, dahil gagamitin yung mga tablet na yan para doon na lang sila makipag-communicate sa kanilang kamag-anakan sa kanilang bahay, dahil hindi nga sila makalapit. Talagang punuan na ang mga ospital sa Italy, at maging man ang mga funeral homes ay nagkakandarapan na rin sila, dahil nawawalan din sila ng mga kabaong para dito. Ang sitwasyon ng mga funeral homes doon, na kapag namamatay ang isang tao na namatay dahil sa COVID, may utos din sa kanila, doon sa mga nagtatrabaho sa funeral homes, na hindi rin sila pwedeng bawal na sila ay ayusan, bawal na sila ay lagyan ng makeup, bawal na sila ay ayusin yung mukha nila para magmukhang peaceful ang kanyang kamatayan. Ipinagbabawal ang lahat ng mga pag-aayos ng ganito. Hindi man lang nila masuklayan ang mga patay na ito at bihisan ng maayos. Kung ano ang suot ng namatay sa ospital, ay ganun na rin ang ayos, ganun na rin ang damit pang ospital, at isiniselyo ito at inililibing kung hindi ito kinikremate. At pati ang mga, mayroon ako nabasa nga, pati manager ng funeral homes namatay dahil dyan sa COVID na yan, at pati yung mga medicals, pati yung mga funeral staff nila ay naka-quarantine din ang mga iba. So talagang nakakalungkot. Sabi ni Sofia Bitesa ng BBC World News, "In this time of virus, undertakers are often forced to meet grieving families, either side of a closed door. Relatives still try to pass handwriting notes, family heirlooms, drawings, poems, in the hope they will bury alongside their mother or father, brother or sister, son or daughter, but not one of these things will be put in the coffins." End quote. Nakalulungkot, na ganun po ang sitwasyon. Ang paglisan ng isang mahal nila sa buhay ay hindi nakakatuwa. Hindi ito bagay na celebration. Masakit sa damdamin nila, nakakahiyak at nakakaiyak. Talagang ang pagbuhos ng matinding emosyon sa Italy ngayon ay ganun na lamang katindi. Sa ating pagpapatuloy sa ating series of messages sa libro ng Juan, na sa talata na aking babasahin sa John 14:28 hanggang 29, na bakit kaya dito sa dalawang talata na ito ay sinabi ni Kristo na sila ay maggalak. Bakit kinakailangan maggalak ang mga apostol? Huwag silang malungkot sa paglisan ng Panginoong Kristo Jesus. Hindi ba't ang paglisan ng isang mahal natin sa buhay ay dapat na ikalungkot natin? Pero bakit kaya si Kristo ay nag-utos, sinabi niya sa kanyang mga apostoles na huwag silang malungkot? So titingnan natin, babasahin ko sa inyo ang John 14:28 saka 29. "Ye have heard how I said unto you, I go away and come again
unto you. If ye love me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. And now I have told you before it come to pass, that when it is come to pass, ye might believe. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita at gagamitin natin yung teksto sa ating pag-aaral sa umagang ito. Humingi tayo ng tulong at gabay sa Panginoon sa ating pag-aaral. Panginoon, pagpalain po ninyo ang inyong salita as you do always, and the recipient of this message, may it be a blessing to each one of us, especially in times of this crisis that we are facing. We entrust to you everything into your hands, the outcome of the message of this this morning. So bless us. This we pray in Jesus' name. Amen. Sa araw na ito ay tingnan natin ang mensaheng aking pinamagatang magalak sa paglisan ni Kristo. Nauunawaan natin ang mga apostoles dahil humanly speaking, nandun ang kanilang kalungkutan. Simula nung nag-anunsyo ang Panginoong Kristo Jesus na lilisanin niya ang mga apostoles, lilisanin niya ang daigdig na iyon, ay nandun ang kalungkutan nila. Pero spiritually speaking, dapat sila ay magalak. Na kung bakit sila ay magalak, ay titingnan natin yan sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Muling ipinaalala ng Panginoong Kristo Jesus ang kanyang paglisan. Dahil nagsimula ito doon sa sa John 13:33. Pero dito sa verse 23, sabi niya, ye have heard. Sabi niya, ye have heard. Narinig na ninyo kung papaanong sinabi ko sa inyo, nalilisan ako. Ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. So ano kaya ang tinutukoy ng ating Panginoong Kristo Jesus na narinig na ninyo? So balikan natin ang chapter 13, verse 33 ng John. Na dito, ang anunsyo ng ating Panginoong Kristo Jesus sa kanyang paglisan. Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me, and as I said unto the Jews, where I go, ye cannot come. So now I say to you. So dito ay malinaw na sinasabi ng ating Panginoong Kristo Jesus na aalis siya. Dito nagsimula ang kanilang kalungkutan. Sinimulan ni Kristo ang kanyang farewell discourse na kung saan sinabi na niya na aalis siya. Kaya ang kalungkutan nila ay ganun na lamang na hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ito ang pangunahing dahilan na kung bakit sila ay malungkot. Pero hindi dapat malungkot ang mga apostoles. Dahil makikita nyo, dito sa talata natin, nangako siya na babalik muli siya. In fact, doon makikita natin physically, ipinangako ng ating Panginoon na babalik uli siya sa chapter 14, verse 2 hanggang 4. Wala na tayong time para basahin yan. At hindi lang physically, kundi spiritually, na ang Panginoong Kristo Jesus ay mananatili sa kanila sa pamamagitan ng pagtahan ng banal na Espiritu at pananatili ng banal na Espiritu as another comforter na kanyang ipinangako. Ang paglisan ng isang tao, ang isang taong malapit sa puso natin, ay tunay na nagdudulot ng kalungkutan. Lalo na kung ang pag-alis ay wala ng katiyakan na siya ay makababalik pa. Katulad ni Apostol Pablo
nung siya ay nasa Ephesus Church, yung mga elders doon sa Ephesus Church, kung mapapansin natin doon sa Acts 20:38, ay makikita natin na lubhang nalungkot ang mga elders sa Ephesus dahil sinabi ni Apostol Pablo na siya ay lilisan na, aalis na. At doon sa verse 25, sinabi na niya na hindi na makikita pa kailanman. So, nandun ang nakalulungkot na sitwasyon. Ngunit sa sitwasyon ng ating Panginoong Kristo Jesus, iba ito. Dahil nung si Kristo sinabi niya na aalis siya, nandun pa rin. Makikita natin ang sumunod na mga pangungusap niya na babalik muli siya. Kaya nga sabi niya, I go away and come again unto you. Kaya nandito ang malinaw na pangako ng ating Panginoong Kristo Jesus na babalik muli siya. Nakalulungkot lang dahil dito sa eksenang ito ng farewell discourse ng ating Panginoong Kristo Jesus sa kanyang mga apostoles, ay nakatuon sila sa pag-alis ng ating Panginoon, hindi doon sa pagbalik niya. Nakafocus sila doon sa kalungkutan ng pag-alis ng ating Panginoong Kristo Jesus. Nawala na doon yung kasunod na pangako dapat ng ating Panginoong Kristo Jesus na babalik muli siya, na doon dapat sila ay magalak. Ang siste dito, sa dami ng pagtitiyak ng ating Panginoong Kristo Jesus sa kaniyang farewell discourse, tinitiyak niya na paglisan niya ay babalik muli siya. Makikita natin na naandun pa rin ang mga apostoles, nalulungkot pa rin sila. Ikaw ba naman ang isang tao na magbigay ka ng paulit-ulit na pangako mo doon sa isang tao, pero hindi niya naiintindihan ang pangako na iyon? Ganito ang nangyayari sa mga apostoles. At makikita pa rin natin yan doon sa time na kung saan ang Panginoon, nung siya ay naipako, inilibing, at nabuhay na maguli ang Panginoong Kristo Jesus. Minsan ang mga apostoles ay nagtitipon sila sa isang lugar. Pero instead na sila ay magalak, nandun sila nagtitipon sa isang linggo, sa isang lugar na sarado ang mga bintana at pintuan nila dahil sila ay natatakot. Makikita natin yan sa John 20 verse 19. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo ay nagkulong sila. Dapat siguro ang title ng mensahe nung linggo na yon na nagtipon sila ay ang pangako ng pagkabuhay ni Kristo na dapat sila'y magalak. Pero hindi yun ang nangyari. Kaya dito sa ating teksto, dito sa kapitulo na ito, ay matiyaga ang Panginoon na parati siyang nagbibigay ng paulit-ulit na pangako, paulit-ulit na sinasabi niya sa mga apostoles na huwag silang matakot, huwag silang malungkot dahil muli siyang babalik. Kaya matyaga ang ating Panginoon. Kung tayo ang malagay dito sa lagay ng ating Panginoong Kristo Jesus, siguro mawalan tayo ng pasensya. Pero makikita natin dito yung gentle way of addressing ng ating Panginoon sa mga apostoles, na talagang makita natin dito yung compassion, yung gentleness, yung pagmamahal ng ating Panginoong Kristo Jesus sa kanyang mga apostoles. Dahil makukulit sila, hindi nila naiintindihan at nauunawaan ang impact ng pag-alis ng ating Panginoong Kristo Jesus. Bagamat hindi nawala ng pasensya ang Panginoon sa kanyang paulit-ulit na pangangaral at pagtuturo at pangako ng ating Panginoong Kristo Jesus, at sa patuloy na sinasabi niya na huwag silang matakot, makikita natin dito sa ating talata na this time may laman
ang kanyang sinasabi. Na hindi lang basta sinabi niya na huwag kayong matakot, pero this time, dahil paulit-ulit ito, may laman yung kanyang sinabi. Tingnan niyo ang versikulo 28, verse 28. Sabi diyan, if ye love me, ye would rejoice. Kung mahal niyo ako, magalak kayo. Magsaya kayo. Dahil makikita natin dito sa puntong ito na talagang ang pinaka-basis ng talagang unawa at pagtitiwala sa Panginoon ay nandun sa pag-ibig natin sa Kanya. Now, ano kaya ang ibig sabihin ni Kristo na if you love me? Ibig sabihin ba nito ay hindi nila mahal ang Panginoon? Ibig sabihin ba dito na careless sila dahil sinasabi ni Kristo, hindi niyo ako mahal? Hindi ho yun. Mahal nila siyempre ang ating Panginoon. In fact, sa mga pangungusap nga ni Apostol Pedro doon sa John 13:37, sabi nga niya, I will lay down my life for you. Pero sinabi ni Apostol Pedro yan, bagamat padalos-dalos ang mga pangungusap ni Pedro dito. Pero makikita natin talagang humanly, sa kanyang emosyon, no, ay talagang mahal niya ang Panginoong Kristo Jesus and the rest of the apostle. No? Makikita nga natin si John. Sino si John? Isa sa pinakamalapit doon sa katayuan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Walang social distancing doon. Okay? Talagang malapit si John. Pinakamalapit na apostol ito kay Jesus. Kaya makikita natin ang tunay na pag-ibig na meron ang mga apostoles. Ang punto lang dito na sinasabi ng ating Panginoon, if you love me, you would rejoice. Ipinapakita dito ng ating Panginoong Kristo Jesus ang uri o yung babaw ng kanilang pag-ibig sa Kanya. Ibig sabihin, hindi ganun ka-mature ang kanilang pag-ibig. Hindi ganun kaganap ang pag-ibig nila. Mababaw ang kanilang pag-ibig na ito. Hindi wagas. Kulang para maging wagas ito at para mapatunayan talaga nila na mahal nila ang Panginoong Kristo Jesus. At dahil hindi pa nila kayang tanggapin, dahil dito makikita natin ang pag-ibig na ito ay hindi pa ganun subok. Dahil hindi pa nila kayang pakawalan ang ating Panginoong Kristo Jesus at ayaw pa nilang mawala ang ating Panginoong Kristo Jesus, bagamat sa dami ng mga propesiya at sa dami ng mga paalala ng ating Panginoong Kristo Jesus na siya ay kailangang umalis dahil marami pang mga bagay na kinakailangang ganapin ang Panginoong Kristo Jesus. Dahil kapag hindi siya umalis ay maraming hindi makokompleto. Okay? Mamaya titingnan natin yan. Kaya ang malungkot at halos pigilan nila ang Panginoong Kristo Jesus na aalis ay nagpapakita talaga ng immaturity ng mga apostoles. Naging makasarili sila, naging madamot sila dahil hindi ganap ang dahil hindi magaganap ang tinatawag nating pagsunod ng ating Panginoong Kristo Jesus sa Ama kung hindi siya lilisan. Ibig sabihin, paano siya mamamatay sa krus kung manatili na lang siya sa kanyang mga apostoles? Di ba? Paano na ngayon maganap yung babalik siya sa langit? At darating ang time na in His second coming, walang magiging second coming kung mananatili na lang siya sa kanyang mga apostoles. Hindi makukumpleto ang Ebanghelyo dahil wala doon ang kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo Jesus. Walang mangyayaring ascension. Di ba? Kaya makikita natin na maraming problema kung ang Panginoong Kristo Jesus ay mananatili na lang sa mga apostoles. Sabi ni A.W. Pink, they were occupied too much with the thought of their own bereavement instead of the heavenly joy into which the Redeemer
was about to enter. Jesus' great love and focus is the Father. Thus, the prospect of returning to Him fills Jesus with joy. If the disciples had loved Jesus with a pure love, they would have desired nothing more than His return to the Father. End quote. Napakaganda, di ba? Kasi nakafocus na sila sa kanilang mga sarili. Occupied sila dun sa mga makasariling damdamin nila. Hindi nila inisip yung mga gagawin ni Kristo after ng paglisan niya sa mga apostoles. Ang pag-ibig nila ay hindi mala-spiritual, kumbaga. Kung nakapokus sila sa kanilang mga sarili at sa kanilang kagustuhan at hindi doon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Alam niyo, nangyari minsan ito sa panahon ni Peter, no? Doon sa Matthew 16:21 hanggang 23, makikita natin doon na noong sinabi ni Kristo, ang anunsyo niya na pupunta siya sa Jerusalem. Okay? At sa kanyang pagpunta sa Jerusalem ay sabi doon na ang mga elders and the chief priests and scribes and be killed and raised again the third day. Yun ang kanyang anunsyo. Pero nagsalita itong si Pedro, sabi niya, be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee. Talagang makikita natin dito yung emosyon, humanly speaking, pero hindi naintindihan ni Peter ang kanyang sinasabi. Kulang siya ng kaalaman. Kulang siya ng mga doktrina, theology, mula sa salita ng Panginoon dahil hindi niya naunawaan talaga yung prophecy at hindi niya naunawaan ang layunin ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil kinakailangan na siya ay mamatay para sa kasalanan mo at kasalanan ko. Isang obserbasyon lang, kung malalim lamang ang kaalaman sa doktrina ng mga apostoles, ay hindi sana ganito ang mangyayari sa kanila. Napakaganda yung sinabi ni J.C. Riley, if you really love me with an intelligent love and thoroughly understood my person, nature, and work, you would rejoice to hear my leaving the world and going to the Father, because you would see in it the finishing and completion of the work which the Father sent me to do. End quote. Di ba? Kaya kailangan talaga ng meron tayong unawa eh. Kaya alam nyo, hindi totoo na hindi na natin kinakailangan ang doktrina, ang theology. Kailangan natin yan. Kailangan natin pag-aralan, kailangan natin magkaroon ng sapat na kaalaman sa salita ng Panginoon upang pag dumating ang mga krisis, pag dumating ang mga sitwasyon na tulad ng hinarap ng mga apostoles, alam nila. Hindi na sila magtaka, hindi na sila magduda. Napakahalaga ang kaalaman ng salita ng Panginoon. Ngayon, tatlong dahilan bakit ang apostoles ay kinakailangan maggalak sila sa paglisan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dito sa tatlong dahilan na ito, makikita natin diyan sa mga talata, diyan sa teksto natin. Hindi tayo gagawa ng sarili nating inbensyon. Bakit kaya sila ay maggalak? Doon sa mismong mga pangungusap ng ating Panginoong Kristo Jesus, doon natin makikita ang dahilan kung bakit sinasabi ni Kristo, maggalak kayo. Huwag kayong matakot. Magsaya kayo sa aking paglisan. Okay? So, unang dahilan, bakit kinakailangan maggalak ang mga apostol sa paglisan ni Kristo? Una, tingnan ninyo, dahil sinabi ni Kristo na lilisan siya patungo sa Ama. So, mayroon din pala siyang pupuntahan. Mayroon pala siyang kinakailangan mas importante na pupuntahan. Ito yung Ama. Now, tingnan niyo ang verse 28. Tingnan niyo, sabi niya, because I said, I go unto the Father. Okay?
Hindi natin talaga maintindihan yung lingwahe ng ating Panginoong Kristo Jesus. Di ba? Yung pagsasama ng Trinity, ang pagsasama ng Ama, Anak at ang Banal na Espiritu, talagang makikita natin yung madikitan na pag-fellowship nila. Walang social distancing sa kanila, walang physical distancing. Talagang malapit ang isa't isa sa kanila. Kaya makikita natin, sabi niya, because I go unto the Father. Now, anong mga kahalagahan ng paglisan ni Kristo at pupunta siya sa Ama? Ano naman ang dating nito? Ano naman ang dahilan nito? At anong ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo Jesus na siya ay babalik sa kanyang Ama? Kinakailangan na pupunta siya sa kanyang Ama. Kasi tingnan niyo, una, kapag hindi siya lilisan, ay hindi makukumpleto ang lahat ng ipinapagawa ng Ama, ng Diyos Ama sa Kanya. Di ba? Mananatili na lang siya sa kanyang mga apostoles. Tigil na lang doon. Wala nang katuparan doon sa lahat ng mga utos ng Ama sa Kanya. Dahil tandaan ninyo, mas mahalaga yung utos ng Ama kaysa yung kalungkutan ng mga apostoles o yung kanilang fellowship ni Kristo sa kanyang mga apostoles. Mas matimbang itong utos ng ating Panginoon na kailangan niyang ganapin. Kaya nga sa John 17:4, sabi doon, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Paano mangyayari yun? Paano mangyayari yung pangungusap ni Kristo na I have finished the work? Paano mangyayari yung kamatayan niya sa krus kung mananatili siya sa kanyang mga apostoles? Paano mangyayari yung resurrection ng ating Panginoong Kristo Jesus kung mananatili siya sa kanyang mga apostoles? Di ba? Pangalawa, kasi kapag hindi siya lilisan, ay hindi magaganap ang pagluwalhati ng Ama sa Anak. Alam naman natin yan because sa John 17:5, and now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I have with thee before the world was. Kaya makikita natin na paano mangyayari yung glorification, pagluwalhati ng Ama sa Anak kung mananatili na lang siya sa kanyang mga apostoles. Diba? Mayroong mas higit pa na kailangan ma-accomplish. Number 3, kasi kapag hindi siya lilisan, hindi matutupad ang propesya. Ano yung prophecy? Na uupo siya sa kanang bahagi ng Ama, yun sa trono sa langit. Di ba? Sabi nga doon sa Psalm 110 verse 1, nandun yung pangako na siya ay uupo. Sit thou on my right hand. Okay? So makikita natin nandun ang maliwanag na prophecy dito. Pang-apat, kasi kapag hindi siya lilisan, ang mananampalataya ay hindi rin uupo sa kalangitan. Nare-realize ba ninyo? Meron palang ganon na talata sa Biblia, no? Na ang paglisan ng ating Panginoong Kristo Jesus babalik sa langit upang ang mga mananampalataya din ay uupo in heavenly places. In Ephesians 2:6, and hath raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Kasi, paano ngayon kung mananatili na lang ang Panginoon na kasamang mga apostoles? Hindi mangyayari yung pangako na ito. And then, panglima, kasi kapag hindi siya lilisan, ang langit ay hindi maging handa para sa mananampalataya. Remember yung pangako ni Kristo Jesus, yung pinag-aralan natin, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. O paano ngayon maihanda yung langit na yon kung hindi siya kailangang umalis o lisanin ang mga apostoles? Diba? Maging handa lang ito dahil mamamatay siya sa krus. Dahil pag hindi namatay ang Panginoon sa krus, walang kaligtasan at walang langit para sa atin. Kaya napakahalaga yan na makita natin ang mga katuroang ito.
And then pang-anim, kapag hindi siya lilisan, ay hindi maging ganap ang pagiging high priest niya para sa atin. Di ba? High priest siya. And then, pang-pito, kasi kapag hindi siya lilisan, hindi rin maging ganap na siya ay maging advocate natin. Di ba? Tagapagtanggol natin. Sa 1 John 2, verse 1, My little children, these things I write unto you, that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate. Kaya nga tayo nagpupuri sa Panginoon, na kahit sa panahon na tayo ay nagkakasala, meron tayong tagapagtanggol sa langit. Okay, paano mangyayari yun kung nanatili siya sa mga apostoles? Pangwalo, kasi kapag hindi siya lilisan, ay hindi siya mananatili sa puso ng mga mananampalataya sa Espiritu. Makikita naman natin yan, yung sinabi niya sa John 14, ang pinag-aralan natin, ang verse 23. Jesus answered and said unto them, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Di ba? Paano mangyayari yon kung hindi lilisan si Kristo? Napakahalaga makita natin ang mga bagay nito. Pangsyam, kasi kapag hindi lilisan si Kristo, ay hindi ipagkakaloon ang banal na Espiritu sa iglesia. Kaya talagang tayo nag-i-enjoy sa ngayon dahil ang banal na Espiritu, yung comforter na yan, ay dumating na pangako ni Kristo para sa atin at para sa kanyang iglesia. Okay? Acts 2:33. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, He hath shed forth this which ye see and hear. At panghuli, marami pa sana ito, no? Pero yung panghuli makita na, kasi kapag hindi siya lilisan, papaano mapagharian ang mga kaaway. Naalala ba ninyo ang 1 Corinthians 15:25? Sabi doon, For he must reign till he hath put all enemies under his feet. Yan. Paano magkakaroon ng tinatawag nating victory over his enemies kung hindi ang Panginoong Kristo Jesus lilisan? Kaya naintindihan na ninyo kung bakit kaya nakalang magalak sila. Kaya talagang napakahalaga yung katuruan, napakahalaga yung unawa ng salita ng Panginoon. Para sa ganon, may basis tayo kung bakit tayo ay magsigala. At kung i-apply ko ngayon yan, napakahalaga ang katuruan, napakahalaga ang doktrina, napakahalaga ang kaalaman sa salita ng Panginoon. Para kung may mga nangyayari man sa mundong ito, kalamidad man yan, may mga nagsasabi na ganito, ganyan. May mga fake, yung fake news, hindi lang fake teachings din. Alam natin na mali ito. Mali itong turo na ito. Kasi nga, mayroon tayong alam mula sa kanyang salita. Okay? So yan yung una na dahilan kung bakit ang mga apostoles ay maggalak sa paglisan ni Kristo. Dahil sinabi ni Kristo na lilisan siya patungo sa Ama. Pangalawa, dahil na sinabi ni Kristo na ang Ama ay lalong dakila kaysa sa Kanya. Nakakagulat din ang talata na ito, no? Dahil tingnan nyo sa verse 28, For my Father is greater than I. Minsan ginagamit ito ng mga iba na si Kristo hindi siya all-powerful. Okay? Mas mababa siya sa Ama. Okay? Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Yung mga hindi naniniwala ng pagka-Diyos ni Kristo, ginagamit nila itong talata na ito. Pero tandaan natin, may mga time na sinasabi ni Kristo na siya ay kapantay ng Ama. Meron ding time na sinasabi ni Kristo na ang Ama ay mas dakila kaysa sa Kanya. So, paano natin mapagtugma itong dalawang katuroang ito? Well, maintindihan natin yan doon sa tinatawag nating human
side, human nature at saka yung divine nature ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kapag sinasabi ni Kristo na kapantay niya ang Ama, ang nagsasalita roon ay ang divine nature. Okay? Ang pangungusap naman na mas dakila ang Ama kaysa sa Kanya ay ang human nature ang pinag-uusapan doon. Kaya mahalaga na makita natin ang mga puntong iyan. In fact, napakaganda yung sinabi ng Athanasian Creed. Christ is no doubt equal to the Father as touching His Godhead, and inferior to the Father as touching His manhood. Simple lang, ganun, no? Ang mga iba ay nalilito, pero nandito sapat ng sinasabi ng banal na kasulatan na ang nature ng ating Panginoon ay dalawa, Panginoong Kristo Jesus. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang human nature dito sa ating teksto. Okay? Hindi ang kanyang divine nature. Kaya nung sinabi niyang ang Ama ay mas dakila kaysa sa Kanya, kaparehas din yan yung mga sinasabi ng Biblia na He was made a little lower than the angel. Dahil totoo naman yon na talagang makita natin na ang Panginoong Kristo Jesus ay nagpakumbaba. Okay? Ang ibig sabihin nitong talata na ito na dito sa ating sa teksto natin sa verse 28, for my Father is greater than I, ay ang ibig sabihin niyan, ito yung office niya. Ito yung office niya na Son of Man. Na ang estado ng Son of Man, ito yung nakakaranas ng gutom, ng uhaw, ng paghihirap, ng lumbay, lungkot. Ito yung nakaranas ng pasakit. Okay? Physically, mula sa kamay ng mga kaaway niya. Ang tinutukoy dito na the Father is greater than I, ay ang kasalukuyang estado niya noon na He took upon Him the form of a servant. Kaya ito ang dahilan na kung bakit ang Ama ay mas dakila kaysa sa Kanya. Pero isipin natin, bakit nga naman kinakailangan maggalak sila sa ganong sinabi ng Panginoon? Dahil mas dakila si Kristo kaysa sa Ama? In His human nature, bakit kailangan maggalak sila doon? Well, maggalak sila doon kasi nga nangyari ang tinatawag nating pagkakatawan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil kung hindi mangyayari ang pagkakatawan ng ating Panginoong Kristo Jesus, walang mangyayaring kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kinakailangan mangyari ang tinatawag nating kamatayan niya. Paano mangyayari yun na uupo siya sa kanang bahagi ng trono ng Ama? Kung hindi muna dumaan siya sa tinatawag nating kamatayan sa krus ng Kalbaryo, at kinakailangan mangyari muna yon bago siya makabalik dun sa trono na iyon at i-enjoy ang position niya sa kanyang Ama. Kaya ganyan po, sana maintindihan natin yung bigat at lalim ng ibig sabihin ni Kristo diyan. At pangatlo at panghuli, bakit kinakailangan magalak ang mga apostoles sa paglisan ni Kristo? Pangatlo ay dahil kapag nangyari ang sinasabi niya na mangyayari o mangyari, ay maniniwala sila sa Kanya. Ako ba niya ibig sabihin? No? Kasi makikita natin yan, na merong sinabi ang Panginoong Kristo Jesus na hindi pa nangyari. Okay? Pero sabi niya, kapag nangyari ito, maniniwala kayo sa akin. Naintindihan niyo yung impact noon? Ang isang tao kapag halimbawa this time, pag magsabi ako na, bukas ganito mangyayari. Diba? Yung ididetalye ko kung anong mangyayari, bawat oras. Siguro maniniwala kayo sa akin, kakaiba siguro ako. Di ba? So, yun yung punto ng ating Panginoong Kristo Jesus na pag nangyari ang mga sinabi ko sa inyo, maniniwala kayo sa akin. Tingnan ninyo ang verse 29.
And now I have told you before it come to pass, that when it is come to pass, ye might believe. Tagalogin natin. At ngayon ay sinasabi ko sa inyo, bagong mangyari, upang kung ito'y mangyayari, ay magsisampalataya kayo sa akin. Talagang ang mga Hudyo, talagang hinahanap nila yung miracles. Di ba? Yun ang kanilang nakakainganyo sila na paniwala ng isang tao pag nakitaan nila na may miracle siyang ginawa. Pero dito mga kapatid, mas higit pa sa miracles na gagawin niya dahil mayroon siyang sinabi na hindi pa nangyari at mangyayari. At pag nangyari yun, maniniwala sila. Pwede bang lagyan natin siguro na maniniwala sila lalo kay Kristo, no? Now, ano ang sinabi kaya ni Kristo dito na mangyayari na hindi pa nangyari? Maaring ito ay sa John 1:51 na nung sinabi niya, verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see heaven open and angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Maaring siguro sa darating na panahon, hindi lang sa baptism niya, baka mayroong ibang mga pangyayari pa na hindi man dinitalye dito. Pero hindi natin alam. Malamang na may mga kaganapan ng katulad ng ganito. Okay? At pag nangyari ito, sila ay mamamangha at maniniwala sa Kanya. Pangalawa, maaring ito ay ang pagtataksil ni Judas. Dahil kung babalikan natin ang John 13:19, yun yung time na kung saan sinabi niya dito na pag nangyari ito, yung tungkol sa pagtataksil ni Judas, maniniwala sila. Kasi talagang prinapisay ni Kristo sa harapan ng mga apostoles na ito ang gagawin ng taksil na ito. At sila ay maniniwala. O di kaya, maaring ito ay ang kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo. Dahil hindi pa nangyayari ang kanyang kamatayan, di ba? At hindi pa nangyayari ang pagkabuhay na maguli ni Kristo. Pero pagka dumating ang time na yon na siya'y mamamatay at mabubuhay na muli, maniniwala sila. So ano man ang ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo Jesus, masasabi natin na kapag nangyari ang isa dito o lahat ng mga ito na kanyang mga sinabi, maniniwala sila sa Kanya. At dapat magalak sila dito. Dahil ang kausap nila ay Diyos. Alam niya kung ano mangyayari kinabukasan. Hindi sila katulad ng mga naniniwala, nagpapakalat ng open theism. Ang open theism, sinasabi doon na hindi daw alam ng Panginoon kung anong mangyayari bukas. Hindi totoo yan. Okay? Hindi totoo na ganun ang mangyayari. Okay? Hindi siya katulad ng isang Afrikanong peking propeta. Ayan, nakikita niyan. Yan ang isang Nigerian preacher, si Temetope Balogun, okay? Joshua. Biblical name pa yung kanyang pangalan. Pero, biro mo sinabi niya noon, ito ang kanyang sinabi na hindi pa dumating ang petsa, sabi niya, sa March 27 daw, 2020, nung Friday ito, mawawala daw ang COVID. Sinabi niyan, at siguro 2 weeks ago, 3 weeks ago, no? Hindi pa nangyayari itong March 27. Yan ang kanyang prophecy. Pero sa totoo lang, dumating ang Friday noong March 27. Sa totoo lang, lalo pang tumindi ang ang virus Dahil ang Italy nagtala noong Friday ang pinakamataas na namatay sa isang araw sa kanila. 929 na namatay sa isang 969 ang namatay sa isang araw. Isipin niyo yan. Kaya wala ito itong propeta na ito. Hindi totoo ito. Peke ito. Mas matindi pa sa fake news ito. Okay? Pero ang Panginoon, sinasabi niya sa kanyang mga apostoles, maggalak kayo sa akin.
Dahil sabi niya, kapag nangyari itong sinasabi ko sa inyo, maniniwala kayo sa akin. Alam niyo, totoo nga naman nangyari yun. Lahat ng mga sinabi ng ating Panginoong Kristo Jesus. Namatay siya, nabuhay na muli siya, okay? At nandun siya sa trono ng Ama, nasa langit na, binigay na niya ang kanyang, ang another comforter ng Banal na Espiritu. Makikita natin na napakaganda ang mga bagay na ito. Dadako tayo sa aplikasyon ng mensahe na ito. Dahil maaaring sabihin natin, ano naman pastor ang kahulugan ng mensaheng yan, yung mga talata na yan, nangyari sa mga apostoles, na siya ay, itong verses na ito, itong mga talata na ito, anong kaugnayan nito sa buhay natin bilang isang Kristiyano? Itong kwento na ito, anong kaugnayan nito sa ating buhay ngayon? Well, may kaugnayan niyan. Because tandaan ninyo, parehas yan na nangyari. Ang mga apostoles, kulang na kulang sila sa kaalaman. Hindi pa mature ang pag-ibig nila. Hindi pa ganun kalalim ang kaalaman nila sa salita ng Panginoon. Kaya nga sa atin ngayon, ang basis parati ng kagalakan ng bawat isa sa atin ay nandun sa sinasabi ni Kristo. Ang basis ng paglalim ng ating pananampalataya, ang pag-ugat ng ating pananampalataya ay nandun sa kanyang salita. Okay? Kaya huwag nating hayaan na baliwalain ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag nating baliwalain ang doktrina, ang theology, ang tamang katuruan mula sa salita ng Panginoon dahil sa pamamagitan ng mga aral na ito, dito tayo lalalim. At kapag dumating ang mga krisis ng ganito, ng tulad ng kinakaharap natin, alam natin ano ang dapat natin gawin. Ano ba ang napapaloob na prophecy dito sa nangyayari ito? At ano ba ang mga napapaloob na katuruan ng ating Panginoong Diyos para tayo ay i-comfort? Dahil tandaan natin, dito lang tayo makakahanap ng comfort sa salita ng Diyos. Wala sa mundong ito. Wala sa mundong ito ang tunay na kagalakan. Nandito sa salita ng Panginoon, dito sa lalim ng kanyang salita. Kaya nung sinabi ni Kristo na, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. May dahilan si Apostol Pablo kung bakit sinabi niya yan. Na kahit pa nandun siya sa kulungan, kinulong siya, pero makikita natin, nandun pa rin ang kagalakan niya. Kasi nga, mas matindi ang timbang ng Panginoong Kristo Jesus kaysa yung mga kahirapan ni Apostol Pablo dito sa lupa. Kaya ganoon din dapat sa atin kung anong kinakarap natin dito sa COVID-19 na ito, mas matimbang pa rin ang Panginoon at ang pagmamahal natin sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Dahil ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. Mawawala tayo dito sa mundong ito. Mas matindi ang timbang ng buhay natin sa kalangitan. Kung dito sa lupa, pansamantala ang buhay natin, pero sa langit, walang hanggan. Naintindihan natin yun. Saan natin kinuha yun? Kinuha natin yan sa Biblia. Kinuha natin sa salita ng Diyos niyan. Kaya, napakahalaga ang katuruan sa salita ng Panginoon. Lumalim nawa tayo. Sikapin nating lumalim. Alam niyo kung bakit? Pag lumalim tayo doon, mawawala ang mga reklamo. Mawawala ang mga pagdududa natin. Mawawala ang mga bagay na mga kahinaan na yan na sana ay hindi tayo natatakot. Sana hindi tayo nagkakaroon ng anumang mga pagbubulong-bulong. Okay? Kaya napakahalaga ang katuruan ng salita ng Diyos. Nawa, lumalim tayo sa kanyang salita. Manalangin tayo. Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa inyong salita. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos, dahil kung hindi sa inyong salita, wala kaming pagkukunan ng aming kagalakan. Wala kaming pagkukunan ng kalakasan naming spiritual. Nagpupuri kami, nagpapasalamat. Pinapanalangin din namin, O Diyos, ang mga kababayan po namin, lalo na sa mga hindi pa nagkaroon ng kaligtasan
O dalangin namin ni Diyos na mahabag ka sa kanila. Dahil ang nangyayari sa buong mundo ngayon na problema, krisis, kamatayan ng mga kamag-anakan, kung hindi po sila magkakaroon ng kaligtasan, lalong matinding paghihirap pa. Kaya dalangin namin ni Diyos ang pagkilos mo na nawa ay sila sasampalataya sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas nila. Sa amin ding mga Kristiyano, tulungan mo kami na lalo kaming magpakalalim pa sa aming kaalaman sa inyong salita, dahil napakahalaga ito para maunawaan namin na ang mga nangyayari sa aming paligid ay may connection ito dun sa pangako po ninyo at mga salita mo sa inyong sa Biblia. Kaya dalangin namin ni Diyos patuloy na pagkilos mo sa buhay namin. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin. Kay Kristo Jesus sa aming dalangin. Amen. Awitin natin ang awiting Before the Throne of God Above. Sa anumang nagaganap at nangyayari sa ating buhay, sa mundo ito, ang Diyos natin ay nasa trono niya, natili doon at alam niya ang kanyang ginagawa, kaya dapat magtiwala tayo sa kanya. Okay? Announcement po, bago natin i-off yung ating ilipat yung ating sa live streaming natin, ay nais nating batiin ang mga may kaarawan sa buwan ng sa huling linggong ito. Si Apple Grospe, nasa United Kingdom, binabati ka namin
ng happy birthday kay Apple Rospe. Binabati din natin ang si Brother Romeo Narciso kahapon, no? Birthday niya rin kahapon. And then si Carpar no 26. And then si Angie Baroga bukas, birthday niya. And then si Sister Marites Tindugan sa Tuesday ito. Okay? Of course, dahil itong linggo na ito ay kabahagi din dyan yung April, yung first week ng April, si Sister Tess David. Okay? Birthday niya sa Friday. Okay? That is April 4, no? Tama ba? Friday? Saturday. Saturday. So, maligayang kaarawan sa inyo. Awitan nga natin sila. Okay? Of course, huwag na kayong mawit kasi hindi rin marinig. So kami na, ako na lang para abang naririnig. Okay? Okay, awitan natin. Say, happy birthday to you. Only one will not do. Born again means salvation. How many have you? For the first time, naranasan natin ang tinatawag sa mga nagbo-birthday itong panahon ng lockdown at quarantine. Nakasubok din kami ng tinatawag na quarantine celebration ng birthday namin. Kakaiba rin pala itong quarantine na ito na celebration. Okay? So, announcement pa, patuloy natin ipag-pray yung mga frontliners natin, ano? Mga doctors, nurses, actually, ewan ko, ilan na yung mga doctors na namatay at nurses. Talagang namang matindi yung kinakaharap natin. Kaya pati mga Kristiyano din na mga nasa frontliners ay natamaan din sila. At mga iba ay kinuha din ng Panginoon. So, we'll just keep praying for their loved ones na naiwan. Pray din natin yung ating presidente dahil hindi biro ang kanyang kinakaharap ngayon bilang Pangulo ng ating bansa. Ng mga senator, mga congressman na magkaroon sila ng tamang desisyon sa panahon ngayon. Okay? Pray din natin si Mayor Tina at si Vice Mayor Paeng sa leadership nila. Pag-pray din natin nga pala si Susie Rufino. Positive siya sa COVID, okay, virus. Nasa ICU siya, no? So pag-pray natin na ito'y kapatid niya, no, ni Missionary Mark Aksay. So pray natin siya. And also si Dr. Grace Caras Torres nasa St. Luke's din. Kamag-anakan ni Sister Amy Libio. So these are people na kailangan nating pag-pray sila. And pag-pray din natin yung mga iba, no, na material speaking, yung mga iba, no, na walang trabaho, kayo mga walang trabaho, pag-pray natin sila. And ingat-ingat, ano? At sumunod tayo sa mga patakaran, ha? Hindi tayo dapat pasaway. At tayo po ay mag-ingat, stay home, stay safe. At patuloy nating pag-pray ang lahat ng mga gawain. Mamayang hapon, 4 o'clock po, alas 4, at si Pastor George ang magsasalita naman. Okay? Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. The grace of the Lord Jesus Christ be with you all.